Umasa ang PNP Highway Patrol Group na may papasad na ang panukalang pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Duterte na makatutulong upang tuluyan ng maresolve ang problema sa traffic sa Metro Manila. At ayon kay HPG Director Police Senior Superintendent Antonio Guardiola, nahirapan kasi silang resolbahin ito lalo na't madaming local government executive na tutol sa kanilang mga plano. Waywaya Makalma sa detalye. Isa lamang ang PNP Highway Patrol Group na ahensya ng gobyerno ang nagnanais na maaprubahan kaagad ang emergency powers. Ito'y dahil sa planong maresolba kaagad ang traffic sa Metro Manila. Kahit na inuumpisahan na ng Interagency Council on Traffic o IACT ang pagpapatupad ng ikalawang yugto nila ng plano para sa agarang ikalulutas ang problema sa traffic. Ayon kay HPG Director, Police Senior Superintendent Antonio Guardiola na kahit inaayusan nila ang problema sa trapiko ay mahirap maresolba ito, lalo't kung madaming local government executive na tutol sa kanilang plano. Now yung all members of the Traffic Enforcement Division, I do not have the exact statistics by now, pero yung lahat ng members ng Traffic Enforcement Division nila, I requested from the chief for them to be placed under my operational plan. Pumayag na siya in principle, so I already submitted yung formal request to the Directorate for Operation for his for the official approval and also for the memo that we will be sending to the National Capital Region. Malaki-laking malaki-laking kasi I cannot just enforce on a particular area without the concurrence because there are still existing ordinances from the local government units. So dapat ma-synchronize natin to kasi mahirap kumumpas na sintonado. Di ba? Ibig sabihin baka it will create animosity, it will create differences from the local government, from the other agencies. So, as I was saying kanina, okay naman sila, but we need to formalize that. Kasi sa akin, for me, para maging effective ang phase 2, I just hope na mag-grant yung emergency powers. So, before that granting of emergency powers, if ever, we already have this phase 1. Kasi dapat we need to keep on moving. Dapat while waiting for that phase 2, ituloy-tuloy natin itong major problem natin, which is EDSA and arterial roads na affecting EDSA, and of course the mabuhay lanes that we will be giving to the public for use instead of EDSA. Pero sa ngayon ay pinaplansya na ng IACT ang iba pang bagay na kailangan baguhin at maipapatupad ang iba pang plano para maibsan ng traffic. Sa kanilang isinagawang pulong at base na rin sa structure at manning na ginawa ng grupo sa Metro Manila ay ang Task Force Commander ang mamamahala sa Phase 1 na may supervisor na nagmamando sa EDSA, Mabuhay Lanes at Arterial Road. Ngunit sa Phase 2, ang mamamahala rito ay ang Traffic Commander kung saan mayroon din itong itinalagang commander sa bawat traffic zone gaya sa Central, Northern, Western, Eastern at Southern area. Pero sa kabila ng lahat ng mga planong ito, sabi ni Guardiola na hindi naman sila nagmamadali sa pagpapatupad ng Phase 2 dahil ang importante ay maayos na ang koordinasyon at pagpaplano para rito. Para sa PTV News, ako si Waywaya Makalma. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.